Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Sa Mall of Asia nagtungo sina Teresa at Wendell. Noon lamang nakarating doon si Teresa. Nag-ikot-ikot muna sila. Malaki ang distansya nila sa isa't isa habang naglalakad, pero pakiramdam niya ay nagre-radiate ang balat ni Wendell sa kanya. Hindi niya alam kung pinag-aaralan nito mga kilos niya, pero madalas ay nahuhuli niya ito nakatitig sa kanya. "Are you not hungry yet?" Tanong nito na mahuli ulit niya ito nakatingin sa kanya. "Hindi pa naman. Late na ako nag-almusal, remember?" Sagot niya. "Ikaw?" "I'm starving. Pagkain na nga tingin ko sa'yo." Pabirong sagot nito. "Kaya pala lagi mo kong tinitignan," sa loob-loob niya. "Eh di kumain na tayo. Anyway, it's past 1 o'clock already. I have an idea. Mahilig ka ba sa seafood?" "Oo. Kung ganun, mag-seafood tayo," sabi nito sabay hablot sa kanyang kamay. She was caught unaware. Hindi siya nakapagsalita. Gusto niyang hilahin ang kanyang kamay pero hindi niya ginawa. Sumunod na lamang siya sa mabilis sa paglalakad nito. Kumabog ang kanyang dibdib. Kung pagmamasdan kasi sila ay para sila magkasintahan na magkahawak kamay. Paano kung may makakita sa kanila na kakilala ng pamilya Laiko? Paano kung may masamang isipin ang makakakita sa kanila? Kamamatay lamang ni Winston. Kapatid pa nitong kasama niya. Binawi niya ang kanyang kamay dahil sa naisip niya. Hindi naman nagprotesta si Wendell. Tinignan lamang siya nito pero hindi ito nagsalita. Sa parking lot sila nagpunta. Sa likod niyon ay may hilera ng mga stalls na nagbebenta ng sariwang seafoods at mga prutas. Sa kabila naman niyon ay hilera ng mga restaurants. "I usually bring my clients here," sabi nito na iparada na nito ang kotse nito. Hindi na siya naghintay na maalalayan siya nito sa pagbaba. Kusa na niya binuksan ang pinto sa gawin niya. Agad niya sinalubo ng mga tao roon. Lahat ay nag-aalok na mapagpaluto sa kanya-kanyang restaurant. "Have you been in a place like this?" Tanong ni Wendell nang papasok na sila sa bilihan ng mga seafoods. Umiling siya. She was amazed to see many stalls selling fresh seafoods. Lahat yata ng klase ng seafood ay naroon. Hinayaan lamang niya si Wendell. May suki na pala itong palaging binibilhan. Bumili ito ng alimango, pusit, sugpo, lobster at tahong. Inihatid sila ng isang lalaki sa restaurant ni Aling Ibiang. Doon daw palagi nagpapaluto si Wendell. Nang nakaupo na sila sa isang pandalawahang mesa sa gawing sulok ng restaurant ay dinalhan sila ng waiter na fresh buko juice. Medyo kumalman na ang kanyang dibdib. Napalitan na ng excitement at gutom ang kaban niya. "You will love it here. Masarap sila magluto," sabi ni Wendell. "Pero ang dami mo namang in-order. Kaya ba nating ubusin lahat iyon?" "Syempre hindi. Iuuwi natin ang iba." Napangiti siya. Genuine ang ngiting iyon. Wendell had a good heart like Winston. Hindi kaya abutin alas 3 bago maluto ang lahat ng iyon? Nakuha na niya magbiro. "You'll be surprised how fast they do it. Marami silang cook dito." "Well, kung naisip ko agad dadalhin ka rito, I should have texted the restaurant and ordered in advance. At any rate, it won't take long." True enough, wala pang kalahating oras sila naghihintay ay isinilbi na sa kanilang umuusok na alimango with oyster sauce, buttered tahong, inihaw na pusit at steamed lobster. Umuusok din ang kanin. "Nakalimutan natin bumili ng isda," sabi nito. "Hindi na kailangan. Ang dami ng pagkain." Hindi niya alam kung anong uunahin niyang damputin. Iniabot ito sa kanya ni Wendell ang isang basang tuwalya. "Here, mas masarap kumain na nakakamay." Maya-maya lamang ay in-enjoy na niya ang masasarap na pagkain. Panay ang subo niya sa mga pagkain inilalagay ni Wendell sa plato niya. "Bakit ako lang ang kumakain?" tanong niya. "I'm eating." "No, you're not." Ngumiti ito.
Sumubo ito ng sugpo. See? I'm eating. Ngumiti rin siya. Habang nagtatagal, ay lalong gumagaan ang kanyang pakiramdam. She was learning to relax. I'm happy. Napanganga siya. Ha? I'm happy to see you happy. I'm just trying to move on. You should. I'm happy you're moving on. Nakatitig na naman ito sa kanya. Hindi na siya nagsalita. Nag-concentrate na lamang siya sa pagkain. Nang matapos sa silang kumain, ay halos hindi siya makahinga sa sobrang kabusugan. Marami pa silang dala pa uwi. Pagdating nila sa bahay, ay agad din namang umalis si Wendell. Nang matapos sa sila kumain, ay halos hindi siya makahinga sa sobrang kabusugan. Marami pa silang dala pa uwi. Pagdating nila sa bahay, ay agad din namang umalis si Wendell. May pupuntahan daw ito. Gusto sana niya itanong dito kung doon ito matutulog mamayang gabi, pero pinigilan niya kanyang sarili. Nilantakan ni Nanita at ng iba pang katulong ang mga uwi nila ni Wendell na pagkain. Pagkatapos kumain, ay pinuntahan siya ni Nita sa lanay. Nagbaba siya noon ng pocketbook. Naku, ngayon lang ako nabusog ng ganito kabusog, komento nito. Umupo ito sa tabi niya. Dumighay pa ito. Umiti siya. Halata nga, nilingon siya nito. Mabuti naman at maaliwalas na iyang ngiti mo. Hindi siya kumibo. Ibinalik niya ang atensyon sa pagbabasa. Ang bait ni Sir Wendell, ano? Tumango siya. May naisip lang ako. Ano? Tanong niya. Dinampot niya ang baso ng juice na nasa tabi niya para uminom. Ano kaya kung maging kayo ni Sir Wendell? Mutik na siyang masame dahil sa sinabi nito. Nita, wag ka magbibiro ng ganyan. Ay bakit? Anong masama? Dalaga ka. Binata siya. Basta, ayokong uulitin mo yan. Bagay naman kayo. Sa tingin ko nga, mas bagay pa kayo ni Sir Wendell kaysa kay Sir Winston. Pagkasabi niyon, ay tumingin ito sa kalangitan at pinagsalikop ang mga kamay. Naku, Sir Winston, huwag kang magalit sa akin ha. Dedo ka naman na. Loves din kita. Pero sayang naman si Teresa kung sa iba mapunta, diba? Hinataw niya ito ng libro sa hita. Ano bang pinagsasabi mo riyan? Kung sakali lang naman, wala namang masama. Naku, Nita, ako nga'y tigil-tigilan mo. Sobra kayata na busog. O baka naman kulang pang kinain mo. Aniya, bagaman na totoo ay parang tinatambol ang kanyang dibdib sa lakas ng kabog niyon. Magulo ang kanyang isip na iwan siya ni Nita. 10:00 na ng gabi ay hindi pa rin dinadalaw ng antok si Teresa. Malapit na niyang matapos ang binabasang libro. Tutok na tutok ang atensyon niya sa binabasa. Nasa climax na siya ng istorya nang makarinig siya na mahihinang katok sa pinto. Bumangon siya at pinagbuksan ng kumatok. Agad na pumitlag ang kanyang puso na makita niya si Wendell. Hindi niya namalayan ang pagdating nito. Sabi ko na nga ba, at kising ka pa. Anito, his eyes were tantalizing as usual. Hindi nakaligtas sa kanyang amoy ng alak sa hininga nito. Tinatapos ko lang ang librong binabasa ko. Nagpapaantok. May dala akong pizza. Ang sabi ni Nita, hindi ka raw kumain ng hapunan. Masyado kasi ako marami nakain kanina sa lunch. Medyo late na iyon. Pakiramdam ko kasi punong-puno pang tiyan ko. I haven't had dinner yet. Would you like to come with me and have a slice of pizza? Dinala ko na sa veranda. Hindi siya agad nakasagot. Please. Okay, susunod ako. Nakangiting tumalikod ito. Pakiramdam niya ay nakadadabuhol-buhol ang kanyang hininga dahil sa lakas ng pintig ng kanyang puso. Habang naglalakad siya palapit sa veranda, nakatalikod si Wendell. Nang malaya nitong malapit na siya, ay tumayo ito at ipinaghila siya ng silya. Bahagya pa nitong nasagi ang likuran niya. Nang maupo siya, ay hinapit niya sa kanyang katawan ang suot niyang robe. Malamig na malamig ang simoy ng hangin. Mainit pa ang Hawaiian flavored pizza na inabot nito sa kanya. Walang imik na kinagat niya iyon. Napatingin siya sa bote ng alak sa harap nila. Mayroon ding fresh milk doon, ice cubes at maliit na baso. Ano yan? Umiti ito. That's called Kahlua. It's a coffee flavored drink. Alam ko. Bakit may inumin? Bawal yan rito. Sa halip na sumagot, ay agad na naglagay ito ng ice cube sa baso. Sinalinan nito iyon ng kaunting-kaunting alak
at maraming fresh milk. This is for you. Nagulat siya. I don't drink. Wika niya. I know, but this will help you sleep. I assure you, kapag ininom mo ito ay makakatulog ka agad. Hinalo nito iyon na stirrer bago iniabot sa kanya. Taste it. Umiling siya. Hindi niya tinanggap iyon. I never had alcohol in my whole life. Ibinaba niya ang may kagat ng pizza sa plato. Sorry, ayoko talagang uminom. Tinitigan siya nito. Look, this will make you feel good. Ayoko. You don't trust me, do you? Ang akala mo ay gusto lang kitang lasingin? He was looking intently in her eyes. Makakatulong ito sa'yo para makatulog ka. Trust me, I won't do you any harm. That's the last thing I would do. Hindi siya kumibo. She was still hesitant. This is better than taking sleeping pills. Just take a sip. Tikman mo lang. I know you will like it. Hindi pa rin siya kumilos para abutin ang baso. Nakita mo naman siguro nakakabukas lang ng bote. Wala ko inalagay na kung ano man dyan. It's just a little amount of kaluwa and lots of milk. Para ka lang iinom na iced coffee. Trust me, sweetie. Napatingin siya rito dahil sa endearment na ginamit nito. May gumapang nakilig sa kaibuturan niya. Just a sip, come on. Tinanggap niya ang baso iniabot nito. Inamoy muna niya iyon. Ang may kape na amoy alak nga iyon. Inilapit niya iyon sa kanyang bibig. Kapag kuwan ay tinikman niya. Hindi nga matapang ang lasa niyon. Parang kape lamang iyon. Katulad lamang iyon ng iced coffee na binibili niya sa coffee shop. See? Lumagok ulit siya ng inumin. Ngumiti ito. Little by little, darling. Baka mabigla ka. Darling, ano ba mga pinagsasabi nito? Gusto niya sabihan nito na huwag siyang tawagin na kung ano-ano. Pero hindi niya ginawa iyon. Sa halip ay kumagat ulit siya ng pizza. Paunti-unti niya ininom ang kaluwa. Masarap iyon. Hindi nagtagal, naramdaman niyang parang umiinit ang punong tainga niya. Parang lumulutang siya. Feeling better now? Tanong nito. I feel tipsy. Pakiramdam niya ay umiinit ang kanyang katawan. It's working now. Kung gusto mo, pwede ka na magpahinga. Believe me, masarap ang tulog mo. You will thank me tomorrow. Nakangiting sabi nito. Parang ang gusto ko nang matulog. Tumayo ito. Sasamahan na kita. Tumanggi siya. Ako na lang. What's wrong? Nothing. Wala pala eh. Let's go. Gusto ko na rin magpahinga. Wala siya nagawa. Magkaagapay na naglakad sila patungo sa kanyang kwarto. Ito ang pumihit ang saradura ng pinto ng silid niya. Good night, sabi nito. Good night, tugon niya. Mabilis na pumasok na siya sa kwarto niya. Natakot siya na baka halikan siya nito. Sunod-sunod na buntong hininga pinakawala ni Wendell habang naglalakad siya pabalik sa veranda. Sa halip na magtungo siya sa kanyang kwarto gaya ng sabi niya kay Teresa, ay nagbalik siya sa veranda. Na makaupo na ulit siya ay nagsalin siya ng kaluwa sa basong ginamit ni Teresa. Ininom niya iyon ng walang kasamang gatas. Kanina ay uminom na siya ng isang bar bago umuwi. Nahihirapan na siya sa pagkontrol sa damdamin niya. Pero paano niya mapapabaling sa kanya ang pagmamahal ni Teresa gayong alam niyang mahal na mahal nito ang kanyang kapatid. Natatakot siyang i-reject siya nito. Hiningi na nga niya ang blessing ng kanyang mga magulang. Sa pagkagulat niya, sa halip na magalit ang mga ito, ay parang ikinatuwa pa ng mga itong sinabi niya. Si Teresa daw ang pinakamabuting babae para sa kanya. Marahil nga raw ay sila ang nakatakda para sa isa't isa. Sinabi pa ng mga ito na kailangan mabaling ang pagtingin ni Teresa sa kanya ngayong wala na si Winston. Ang problema na nga lamang ay kung paano niya mapapaibig si Teresa. Hindi pa siya nakaranas manuwi ng babae, pero sigurado siya sa damdamin niya. He would pursue Teresa and he would do whatever it would take to win her heart. Ayos lang kahit pa maging panakipbutas lamang siya ni Winston. 3 shots na kaluwang ininom niya bago siya nagtungo sa kanyang kwarto. Kahit marami-rami siyang nainom, ay nahirapan pa rin siyang makatulog. Laman ng kanyang isip si Teresa. Yun ang akala mo, Wendell. Panakipbutas ka lang. Ang hindi niya alam mga kafelisidad ay matagal na ding may gusto sa kanya ang dalaga. Kaya naman, abangan.